Hi everyone! Welcome to the In the Stone podcast where your idol stories are written in the stone. Salamat sa inyong pagtutok. I am Bailey Sakot, your host. Okay. Bigatin yung guest who natin. A new drag supreme has risen, ladies and gentlemen. Siya lang naman yung nagwagi sa huling Drag Den with Manila Luzon Season 2 Retribution, ang nag-iisang sexy rockstar from Baguio. Ladies and gentlemen, Deja! Ilan yan? May 60-10K kayo sa akin. Wow! It's the Red Heels, guys. It's the Red Heels. I own this Company. Yeah. Ako nagtuloy. Okay, so Deja, congratulations. Unang-una sa lahat. At kamusta naman ang pakiramdam na maging drag queen? Siyempre masaya, pero at the same time, para siyang, it's a pressure cooker. Wow! Pressure cooker. Kasi? Yeah, kasi in the past season, kay ni Iya, ang lawak nung reign niya. Parang ang dami yung nagawa sa reign niya. And somehow, I am really thinking kung ano yung hindi niya pa nagagawa niya, kailangan kong gawin. Parang ganon. At the same time, syempre, I have like a big shoes to fill. Yan. Buti na lang, size 8 lang ako. Wow! So, ready naman na... Yeah, ready naman. Syempre, going in the competition, dapat yung mindset mo lagi, mananalo ka. Yeah, kasi andun ka sa competition, you don't need to second guess yourself. Okay. Although, syempre, ano naman yan, pag sa competition, magda-doubt ka sa sarili mo. Pero dapat, nakafocus ka lagi na mananalo ka dapat. And yun, so, before going sa competition, sabi ko, minamanifest ko talaga na, I'm gonna win this. Anong gagawin ko after? Sa 1 milyon? Uuwi sa probinsya? At hindi na magda-drag. Charis lang. Milyonaryo nga pala, ladies and gents. Uy, bakit? It's public information. Anong gagawin mo doon? Diretso na doon eh. Magpapagawa ko ng puki. Kasama yun doon. Tapos? First, actually, hindi ko naman talaga in-expect na mananalo ako. Wow! Pero minamanifest mo. Yeah, pero, di ba? Anyways, ang gagawin ko dun sa pera, magpapa-feeding program ako. Yeah. Wow! Charit. Tapos? And, gusto ko munang mag-give back sa family ko sa province. Sa mom, sa lola ko, sa kapatid ko. We're very supportive, I heard. Yeah. And then, magtitira ako for the future. Kasi, di ba, hindi mo mapupulit yung ganong kalaking pera. Coming from nothing, like, as in, hindi naman super walang-wala, pero, you know, sakto lang, ganon. Parang, it's a must for me to keep the money for the future. Malay mo, di ba, may mga emergencies. Hindi mo naman alam ang panahon ngayon. So, yeah. Okay, so, before anything else, walk us through the whole thing. Out of the 10, na naglaban-laban kayo. Pero balik muna tayo dun sa audition process. Kailan yun? Ano nangyari? Paano? Bumalik. Kailan nag-start? Before auditioning sa Drag Den Season 2, I'm a fan of the show. Season 1 pa lang. Sabi ko, kasama ko yung mga drag sisters ko. Asa Pangasinan pa kami yun. I remember sa bahay ni Maureen Biology. Shoutout sa'yo, te! Anyways, nanonood kami ng first episode niya. Tapos, sabi namin, alam mo, ang ganda nung, anong tawag dito? Sagot? Wait lang. Ang ganda, Paano sumagot? ang ganda nung concept ng show na walang matatanggal na queens. Okay. Kasi, kung for me kasi, magpe-prepare ka ng 210 looks, diba? Tapos, hindi mo siya ma-showcase. Parang, parang sayang naman. So, ang ganda kasi mapapakita mo lahat ng pinaghirapan mo. Sabi ko, feeling ko kaya ko to. Sabi ko, feeling ko dito ako. Ganun ako. Then, nung nag-announce na si Mother Manila nang may audition na sa Twitter, Instagram, sa lahat. Sabi ko, second guess ko yung self ko kasi I'm still studying and nag-aaral. Yeah, fourth year student pa lang ako noon that time. And then sabi ko, kaya ko ba to? And then, nag-tweet ako na what if Baguio Queens sa season 2?
Tapos, niretweet siya ni Naiya. Parang, this I wanna see, parang something like that. Tapos, niretweet siya ni Direk Rod. Sabi ko, yun na yung parang, okay, I see. Mag-audition na ako. Parang yun na yung parang, May opening. oo, mag-audition ka, gano'n. Kasi, ako kasi parang, ayun, yung lapel. Ako kasi, Ikaw kasi. parang, yung failure, parang gusto kong sarilinin. Kunyari, nag-audition ako, di ba? Tapos hindi ako pag sarili ko lang yung involved doon, kunyari gagawa ng audition video, kapag hindi ako nag-succeed, okay lang. Kasi it's myself to blame. Pero parang nanghihinayang ako sa mga tutulong sa akin. Yung naniniwala. Oo, yung naniniwala, tapos mali-let down ko sila. So, parang yun yung sa mind ko, yung pressure. sa mind, oo. Pero, sa awa naman ng Diyos, yan, nakapasok naman tayo. And then, yeah, we're here. Nandito tayo sa this town. Yan. Okay, so doon sa mga, yung time na nag-audition ka, nanonood ka ng season 1. Sino yung idol mo nun? Sa season 1? Oo. Wala. Pero pangit naman Hindi. Actually, I'm a big fan. Actually, lahat sila eh. Lahat Kasi, naman. kilala ko na sila before the competition pa mag-start. Parang, kilala ko na sila sa, here sa Manila. Kasi nga, diba, province pa ako. Sabi ko, parang ang ganda ng drag scene sa Manila. Ganun. Kasi walang drag scene sa Pangasinan, if you know. Kaya kami umakit sa Baguio. Kasi merong maliit na drag scene doon. Yeah. Yung pala nag-start. Yeah. Okay, speaking of start, backtrack muna tayo. Kailan nag-start yung hilig mo sa drag? Actually, I've been doing drag for like 2.5 years. Parang ganon pa lang. Pero I knew drag way back grade 8 pa lang ako. Okay. Like, So 13 years old, 14? Parang ganon. Super young. Kasi parang dati, uso yung era ng YouTube. Okay. Yung mga YouTube vlogger, keme yung mga DIY video. Tapos bigla kong yung YouTube page ko, biglang may nag-pop na lip sync battle ng Queen sa US. Tapos sabi ko, ang ganda ng ginagawa nila. Kasi hindi ako kumakanta eh. So parang ang perfect, nililip sync lang nila yung kanta. So doon ako na-hook. Tapos pinanood ko siya yung pinanood hanggang na-share ko sa mga bakla sa amin. Yung mga friends ko, yung if you know, yung parang nag-viral na mga baklang nag-makeup, yung Kyoshi Warrior. Yeah, kami yon, that's us. Sila yung kasama ko na yun. And then dati sa school, sa high school ko dati, nagpo-perform kami. So, lip-sync. Yeah, nagli-lip sync kami sa buong campus. Tapos, grabe yung hiyawan ng mga tao. Pero wala pa kami, hindi pa kami nagdi-drag, wala kami makeup, gusgusin. As in, naka-uniform lang, tapos lip-sync. Ang first lip-sync song namin, Bang Bang, by Jessie J. Ariana and Nikki. Tapos, ang kwento nun, intram siya ng school. Then, parang mga, second day, third day na siya. Tapos may merong laro ng basketball. Tapos, kasi labas yun eh. Tapos kami, nagpatugtog yung teacher namin. Tapos bang, bang. Lip sync kami. Tapos, sa gitna ng court. Hindi, dun sa gilid lang. Sa bleachers lang. Oo, tapos, yung mga tao, hindi na nanonood sa basketball. Nanonood na sila sa amin. So, pinahinto kami kasi wala na nanonood sa basketball. Ito niya, wala nanonood sa basketball. So, yung kinabukasan, nung parang pa-close na yung program, doon namin pinerform ulit. Tapos yun, super, that day, parang nag-change lahat. Kasi sa aming tatlong bakla, parang kami na yung gay icon dun sa school namin. Oo, parang trendsetter, gano'n. Anong names sila? Si The Emerald to si Face, shout out sa inyo, yeah. Asa Baguio sila. Asa Pangasinan sila ngayon, parang nag-show sila now sa Baguio. So they're still practicing. Yeah. Kasi nung finale, sila yung mga kasama ko nung nag-perform ako, yung last perform. Parang full circle moments eh. Yeah, sobra. Tapos ngayon, maganda naman na sila kahit pa paano. Maganda naman sila. Oo, dati kasi hindi eh. Ako yung unang gumanda sa amin. Siya pa yung may corona, by the way. Okay, so yung time na yun, I'm sure merong transition phase na parang una hilig lang siya, passion lang. Tapos meron na parang, sali na kaya ako sa mga competition. Yeah, hindi eh. Kailan nangyari yun? Dati pa lang talaga, parang ito yung dream na pinangahawakan namin. Kasi way back sa probinsya, we don't have enough resources para
aware naman kasi ako na mahal ang drag. Girl, drag is expensive as fuck. And parang, di ba, as a mahirap na bakla, parang ang hirap niyang abutin. Pero, for the longest time, pinanghawakan lang namin yung dream namin. Minamanifest talaga namin na mangyayari to soon. Yeah. And then, after pandemic, dun siya nangyari. 3 lang kami, parang uso na kasi, nung pandemic kasi uso yung virtual show sa Facebook, yung live ng mga queens. Yun, titry namin. Saan mo ginagawa? Sa kwarto lang? Sa bahay, Bahay lang, oo. Yung sala namin, sira-sira na yung tiles kasi nag-split kami dun sa na with the heels and everything. Tapos yung nagpa-perform kami sa mga friends namin. Tapos naglalagay kami Gcash. Kaso walang nagtitip. Hindi. Yeah, pero sa back ng mind namin, kaya lang kasi masaya naman kami. Yeah. So, dun talaga siya nag-start. Then, hawakan nyo lang talaga. oo, nag-transition siya nung, pwede ba sabihin? Why not? Nung rally ni VP Lenny sa Pangasinan, nag-perform kami. It's free by the way, bitches. Nag-perform kami doon. Tapos parang doon yung first show namin na-feel namin yung, nakadrag na kami, na-feel namin yung sobrang love and support. Saan kahit to? Sa Pangasinan. Sa Yung Talindag, Pangasinan. Parang yun yata yung name nun. So doon kami nag-perform. Then, yun, tuloy-tuloy na yung mga gigs namin. Parang swerte nga yun kasi parang tuloy-tuloy na yung invite sa amin. Although mga lang siya, private events, birthday shows, mga ganun, mga birthday, tapos in-invite lang kami. Kasi walang drag scene sa Pangasinan, walang bar na nagkikater sa queen sa Pangasinan. Kaya kami napadpad sa Baguio, kasi yung friend ko na drag queen din, si Miss Marine Biology, na-broken siya. Heartbroken? Yeah, tapos, nung na-broken siya, sabi niya, gusto kong makamove on, mag-Baguio tayo, mag-show tayo doon. So, kinontak namin yung Planet G Music Box, isang malit na bar sa Baguio City na nagkikater sa mga queens. Sabi namin, pwede po bang mag-perform? Okay lang po kahit walang TF. Ganon. So, yun, nag-perform kami. That night, parang dun kami nag-decide na mag-perform. So, wala pa kaming tutuluyan. So, ganap pa kami ng transient sa Facebook, ganon, para makapag-perform. Tapos, nakarating na yata kami dun sa Baguio ng 10. Pangasinan to Baguio ng 10. Tapos, nag-makeup kami. 12 yung show. Ganon. So, may makeup. Tapos, yun, yung first na nag-perform kami doon, super saya. Kasi meron, doon kami nakaano ng tipping culture sa drag. That is, first time nyo lang? Yeah, that is really important. Post-pandemic na to? Yeah. Post-pandemic na. Ano yung post-pandemic? 2021, 22. Akala ko nag-post siya. 2021, 2022. Yeah, mga ganon siya. Tapos, sa Baguio pa. Oo, tapos yun, tuloy-tuloy na-invite na kami, tapos yun, dire-diretso na kami nag-show doon hanggang naghanap na kami ng, yung mga first 2 weeks pa, lang kami sa mga friends, nakikituloy, parang ganon. Ate, pwede bang sa inyo muna kami? So, ano ka nun, NPA? Tapos, nung medyo, parang umaayos na yung parang carry naman na natin sigurong maghanap ng apartment. So, naghanap kami ng apartment. Hanggang yun, tuloy-tuloy na siya. Then, hanggang nakilala na siya. Lalo here sa Manila. Kasi, sa Nectar Nightclub, merong drag cartel. That's like, di ba nag-perform ka doon recently? Yeah. Ako doon, parang contest siya ng mga baby queens. Tapos, ako nung September. Then, nanalo ako doon. So, dun sa season na yun, it's season 5, 4 Baguio Queens kami na nanalo doon. So, every month yon. Tapos, sa pinaka-last, yung finale. So, 4 kaming nanalo doon. So, parang dun nakilala na ay magagaling yung Baguio Queens, yung mga ganon. So, yun, hanggang mga invites na here sa Manila to perform. So, dun siya nagsimula. So, all this being said, parang sanay ka na nanalo. Na may corona lang. Lagi Hindi ako, nanalo lang ako ng one, pero hindi ako nanalo nung finale. Yeah, I flop. Wow. Hard. Although, Miss Photogenic ako, tas Best in Talent. Diba? So, wait lang. Okay, so, balik tayo dun sa time na sinasabi mo na ang hirap mabuhay if you're not financially capable sa drag. So, sa mga nag-idolize sa'yo at sa mga gusto magsimula sa drag industry, ano yung piece of advice mo? Yung parang
details or experience mo na at the time na syempre, diskarte ka ng ganito para hindi gumastos sa ganyan? Ano yung pinagdaanan mo that time? For me, pag walang-wala talaga kayo, panghawakan nyo muna yung dream. Kasi yun yung ginawa ko eh. Ginawa namin actually, parang for a longest time, di ba, parang gusto ko mangyari to. Then later on, pag nakikita mo ng medyo carry mo na, pwede ka na mag-start bumili ng mga cheap wigs, heels. Invest na rin. Oo, sa online, sa Shopee, Shein, mga ganun. Sobrang daming mga mura lang na mga gamit doon. Pwede kang magsimula doon. Then, pwede ka na magsimula sa Instagram, Facebook, post ka ng content, ganun, wala na mawawala, di ba? And practice ka mag-makeup. Then, practice makeup, practice performing. Yeah, performing. Very, mahalaga. Meron ka bang coach, mentor that siya talaga yung Wala. Kami-kami lang talaga. Ang mentor namin, ang kabaklaan namin. Yeah, kasi kapag bakla ka, feeling mo kaya mong gawin lahat eh. Okay. So, yun. Tapos, sa ngayon kasi, marami ng mga bars na nag-open for like a queens. Pwede mong i-try mag-audition. Pwede kang sumali sa cartel. Wala, naman yun. Wala namang bayad yun. Registration lang. Yeah. Na need mo lang ng name, gano'n. Pwede kang magsimula doon, di ba? Kasi, pwede kang mag-baby step muna. Kasi, wala namang pangarap na nangyayari lang sa, isang iglap, gano'n. Kailangan mo pa rin siyang, marami ka pa rin pagdadaan ng hardships. Pero, at the end of the day, pag nakikita mo ng sarili mo na, ay, ito yung dream ko dati, gano'n. It's very fulfilling. Parang, sobrang ganya sa pakiramdam. Kasi pinaghirapan mo. Oo, kasi pinaghirapan mo, yeah. Pero, okay, so, in your perspective, ano yung qualities or yung characteristics ng isang, at least drag queen muna? Wala namang specific, actually, wala. Parang skill set, gano'n. Skill set meron, pero characteristic, we can do whatever we want. Anything. Skill-wise? Skills. Basta yon. Skill? Skill-wise, kailangan, marunong ka mag-makeup, syempre. Makeup. You know how to dress yourself. Okay. Performance, hindi naman siya super kailangan, pero at least, parang alam mo. Entertaining ka. Oo. Then, I think yun. Yun. Sa those three. Kapal ng mukha. Mahalaga ang delusion. Yeah, you need to convince yourself na you're that age kahit hindi masyado. Yeah, delusion. Mahalaga. Delusion. Mahaba ang tatahaki ng delusion. Pero dun sa apat na yun, I think the fifth na talagang tumulong sa'yo is for your family, the support of your family as well. Actually, yeah. Paano yung supporta ng family mo sa'yo? How do they do that? Hindi. Ever since naman na bata pa ako, parang feeling ko alam na nila. Yeah, wala akong parang coming out story. Although, yeah. I'm lucky to have that kind of family. Yeah. Kasi hindi lahat ng queer people, merong ganong pamilya na kayang tumanggap sa kanila, kayang magsuporta. Pero ako kasi, since broken family kami, yung mom and yung lola ko lang. So, puro female figure lang yung kinagisnan ko nung lumalaki ako. So, yun, alam na nila, parang hindi na ako nagsabi na, ma, bakala ako. I know. I remember telling my mom na, I remember. Okay. Kasi nung nagkabagyo, nasira bahay namin. Kasi kubo-kubo yun. Okay. How old were you at this time? I don't know, parang transitioning ako from high school, elementary to high school. Parang first year high school, grade 7. 12, 13-ish. Yeah, tapos, nung nagkaroon ako ng sariling kwarto, doon ako nagbabakla. Nag-makeup ako, nagsinusot yung mga dress. Hindi alam pa ng family mo noon. Alam na nila, pero parang sinabi ko kaya to sa mom ko, mabakla ako. Matatanggap mo ba ako? Tapos, umuo lang siya. Tapos exit ako, punta ako ng kwarto ko. Tapos umiyak ako. Okay. Sinarili ko lang kasi parang, nung time kasi na yun, doon na nagpa-flourish yung bakla talaga ako. Okay. Doon na ako talaga nahihilig sa makeup, ganun. Kasi dati parang flamboyant lang ako eh. Parang dinidinay ko pa. Tinatry ko pang magkagusto sa babae. Pero parang doon ko na parang oh my God, pwede na akong magpahaba ng buhok, ganun. Okay. So, nung high school, nagpahaba ako ng buhok, ganun.
Feeling ko trans ako that time. Yeah. Feeling ko babae ako. Tapos, nag-ahit akong kilay. Yun, papasok ako sa school ng nakapengkay. So, yun. Meron yun yung era na yun sa akin. Tapos, tanggap naman ng mom ko. Kasi, nung high school ako, may pageant sa school. So, yung mom ko bumili ng heels, bumili ng wig, nag-rent ng gown sa akin. Siya yung kasama ko. Kasi, tapos, mama rin. Kasi, parehas naman mom yung pinag-uusapan. Okay, tapos binilang ka ng wig, binilang ka ng dress, binilang ka ng heels. Tapos, nanood ba siya? Oo, nanood siya. Tapos, May time ba na siya nagme-makeup sa'yo? Ganun? wala. Wala naman. Wala akong ano sa kanya. Wala akong tiwala. Tapos magaling ako. Sorry. Pero yon. Tapos natalo ako. Hindi naman natalo, pero first runner-up ako that time. Okay. Para, sobrang proud niya sa akin. So parang sabi ko, okay. Kaya rin naman pala. So, ibang klase pa rin yung pag-supportahan ka ng family mo. And you had your friends at the time. So parang, Oo. masasabi mo ba you're born for this industry and in this world? Feeling ko, Kasi parang tuloy-tuloy sumali ka lang sa school, tapos biglang... that time kasi nararamdaman ko na nasisikat ako. Wow! Why not? If you don't think Pero that way. minamanipas ko siya hard. Bakit? Buhay ko yun eh. And Inaway. nanalo ka. So, Yeah, pero yun, parang, okay. Parang destined sa akin. Ganon. okay, so yung time na nagda-drag ka na, di ba? Tapos high school came, college, ano yung tinitake mong major na sinasabi mong pinagsasabay mo yung time na nag-compete Yeah, ka? I'm taking Bachelor of Science in Hospitality Management. Oh, HRM. Yeah, sa Pangasinan State University. So, di ba, after pandemic, nagka-online school nga gano'n, walang face-to-face. So, dun ko na ano yung drag. Parang, dun ko na-push na, carry ko mag-perform. Kasi, ano lang naman, online class lang naman. So, carry ko mag-perform sa Baguio kahit di ako umuwi ng Pangasinan. Yeah. So, yun. Doon nakapag-perform ako. Tapos, pag weekends, yun, nag-online class. Okay, so, now, being a drag queen and a drag just star, ano yung parang daily routine mo in daily life ng isang Deja? A day in the life. Pag-gising, anong gagawin? Tapos Pag-gising, i-check ang phone. Okay. Yeah, kung anong nangyayari sa online world. Tapos, kung may chat ba sila Ate Tin? Shoutout Ate Tin. Oo. Ay, anong gagawin? Pero, yun, matulog. Actually, it's, sobrang malaking sa akin na magpahinga. Kasi pag may mga shows, talaga ako doon talaga all out. Siyempre. Ganon. So pag walang shows, parang matutulog ako. Hindi ako lalabas. Unless magyayaya mga friends ko na labas tayo. Pero pag wala naman, matutulog lang ako. Ganon. So yun yung, yun yung life mo outside of drag. So what do you do to unwind na lang? Ano yung mga ginagawa? Lumabas. Okay, ano yung? Nang hindi nakadrag, like kumain sa labas. Kasi actually, super thankful ako kay Ate Aris kasi siya yung nagyayaya sa akin. Pag lumabas tayo, kumain tayo, sila Ate Odasha, punta ka dito sa sa apartment, parang ganoon, laro tayo, ganun. Parang hindi kasi ako familiar dito sa Manila kung saan ako pupunta. Hindi ko alam mag-commute, grab lang ako, tapos angkas kasi feel ko mawawala ako. Ganon. So parang for me, unwind na yun kasi parang away siya sa drag a little bit. Pero sometimes, traveling, gano'n? Yeah, gusto ko rin umuwi ng Pangasinan, mag-beach, umuwi ng Baguio, gano'n. Kasi parang, parang, nung last time niya, nag-show ako sa Baguio, before finale pa to, nakaupo lang ako, tapos nakatingin lang ako sa bundok, parang, I miss this life. Parang gano'n. Iba pa yung panahon doon. Oo. Tapos nung umuwi ako sa Pangasinan, sobrang simple lang kasi ng buhay namin sa Pangasinan. Like, hasaduyan lang ako, kasama ko yung aso ko, tapos duyan lang ako. Parang nare-realize ko talaga na na-miss ko yung ganitong buhay. Yun yung mga times pag umuwi ka. Hard. Pero hindi naman ako, I'm not complaining sa life ko ngayon. Pero, alam mo yun, parang maganda pa rin bumalik sa pinanggalingan. Yeah, kahit sometimes. So yung all throughout your drag career and having juggled school also at the same time, tapos may trabaho na, may love life na present din doon. Ay, wala. Oh,
Hindi, meron. Meron. Magagalit si Carlo sa kanya to. Yun. Sa kanya to. So, kamusta naman yung love life? Meron. Before pa Kailan ako pa? Actually, 5 years na kami. 5 years? So, before ako mag-start ng drag, Wow, the magic 5. that's The magic 20 years for straight couple. Charis. How long? That's 20 years for Oh straight. nga eh. Sabi mo, Yeah. Sobrang tagal, sobrang hirap makahanap ng matagal na relationship sa pagbakla ka. Oh, Yeah. okay. Kasi maraming malalandi. Oh! Ako, sorry, I'm one of them. Ano mo na sa amin, para ma-visualize namin paano yung dating life mo. Paano kayo nag-date? Do you like going to malls or to beaches? Whatever. Kasi before, actually sobrang laki siyang part ng drag din journey ko yung jowa ko. Okay. Kasi meron siyang business, shout out ko na yung business mo, that's CV Gadget Store sa Dagupan. Bumili kayo ng mga iPhones, gadgets and everything. Okay. Yun. CV what? CV Gadgets. CV Gadgets, guys. Follow nyo sa Facebook, i-like Okay. niya ang page. Pero yun, kasi businessman yung jowa ko. So, kahit pa paano, meron na siyang naipon. Kasi ako kasi, yung mga kinikita ko sa drag, pinag-aaral ko sa sarili ko. So, wala akong naiipon. Kasi, di ba, syempre, in-invest ko yun sa sarili ko, sa drag, tapos pinag-aaral ko pa yung sarili ko. So, siya yung may ipon sa amin. So, nung before ako mag-audition, tinanong ko talaga siya, like, before kami matulog, sabi ko, Love, pag mag-audition ba ako, carry mo akong pautangin. Oh, yun nga. Para, kasi alam mo naman, wala akong pera, ganun. Sabi niya, ako bahala. So, nung sinabi niya yon, dun ko pinush talaga na, okay, mag-audition ako. Kaya nga, ayokong ma-let down siya. Nung nag-audition ako, parang, baka hindi ako makapasok, gano'n. Kasi nga, may mga involved na mga, tapos mga friends ko, gano'n. So, yun, sobrang, parang hindi naman lahat, pero parang 70% ng gastos ko sa drag din. Siya yung, Wow. Yeah, sobrang pinush niya talaga, oo. Although, hindi naman super ganun kalaki yung budget ko. Pero, kahit papano, merong help. So, yun, after namin matapos, syempre, binayaran ko siya. Syempre. Tapos, nung yun, okay naman na yun. So, sobrang laking help niya sa akin sa journey na yun. Pero, before that, kasi naging kami nang hindi pa ako nagdadrag eh. Oh. So, may mga times na nararamdaman ko na hindi siya supportive sa akin. So, paano mo introduce sa kanya na itong gusto mong gawin? Yeah, kasi ganito yun. Parang, dati kasi nagme-makeup lang ako, tapos photoshoot lang sa bahay, gano'n. Tapos, parang pinapahelp ko siya na, picturean mo nga ako, gano'n. Parang hindi siya willing. Tapos, yun, nag-open up niya siya sa akin na, kasi nga, ang mindset ng business, kasi siya, parang, business-minded. yeah, tapos, din siya, yung course niya, nakalimutan ko na. Parang ganun din. Parang ganun, marketing camera, TV. Pero, sabi niya, ba't mo pa ginagawa, nagpapagod ka lang. Hindi ka naman kumikita. Yun yung parang sinabi niya sa akin. Business-minded nga. Tapos, ako nasaktan ako hard. Siyempre, passion mo yan. Oo, diba? kasi matagal ko pinanghiwakan tong dream na to simula bata pa lang. Tapos, parang pinalipas ko siya ng week. Tapos, nung nagkita kami, parang kumain kami sa labas, sa SM, sa Pangasinan. In-open up ko sa kanya yon. Love, gusto ko tong ginagawa ko. Masaya ako dito. If hindi mo kayang suportahan, kahit gano'n kita kamahal, kaya kitang iwan ka. Wow. Yun yung word ko talaga. This was early on sa relationship nyo? Parang 2 years na. 2 years na kayo? Parang gano'n. Medyo matagal-tagal na rin. Matagal na. Tapos yun talagang sinabi ko sa kanya. Kasi, parang mahal ko talagang ginagawa ko eh. Tapos, parang doon, nagkaroon siguro ng bumbilya. Parang nag-switch yung bumbilya sa utak niya. Yeah. Supportahan ko to, oo. Kasi ayaw ka niya. Pero nagets ko naman yung, point of view na ayaw niya ako nakikitang napapagod, tapos baliwala lang yung ginagawa ko, parang walang nangyayari. Hirapan para sa'yo in his perspective. Pero, nung nag-switch, parang nag-switch yun sa utak niya, doon na siya naging supportive sa akin. Siya yung kasama namin pumuntang Baguio sa first show namin. Yeah.
Tas yun, tuloy-tuloy na. Siya yung nag-assist sa akin sa pag may mga gig ako sa outside Baguio or Pangasinan dito sa Manila. Siya yung kasama ko. Siya yung kasama ko pumunta sa mga designer, lahat-lahat. So, super supportive. Oo, sobra. Wala na akong mahihiling pa. So, yung time ba na to, baguhan manok kayo o hindi, napakilala mo na sa family? Actually, parang 3 months pa lang yata sa relationship So, paano yun? Ano yung experience na yun? Like, paano mo dinala sa bahay, mom, blah, blah, blah? Dinala ko siya sa bahay kasi mag-iinuman kami ng friends ko. Okay. Tapos, ano pa lang kami na dating. Kasi yung dating namin, marami siyang kasabayan kasi sobrang ganda ko. So, parang marami akong lalaking pinagpipilian. Sino? Wow. Deja lang naman. Deja. Parang pinagpipilian ko, sino kayo sasama ko? Sino mas malapit? Ganon. Tapos, mas malapit siya. So, siya yung sinama ko sa inuman. Okay. Tapos, tuloy-tuloy. So, yung time na yun kasi ano ka pa nun eh? Single, enjoying Yeah, lang. wala naman kaming ano nun eh. Wala exclusivity. Hindi pa kami exclusive. So, kiss. Asa mapusok na fetisor. Tapos, Yeah. ano nangyari yung sumama sa inuman? Nag-inuman kami, ganon. Tapos, wala nang nangyari. Oh my goodness. Hindi na para Juicy pala eh, no? Charis. Pero yun, after nun, yun parang tuloy-tuloy na. Yeah, parang, Sino unang na-fall? siya. Siya. Wow! Hello, sabi ko, no, I'm not gonna fall for this shit. Paano mo nalaman na siya? Kasi Sinabi niya. yung mga past relationship ko, dati, parang umaabot lang ng 1 month. Ganun? Ganun. Tapos, sa school, sa Pangasinan State University, parang, hindi naman super sikat, pero parang kilala ko na pa-iba-ibang jowa. Nag-enjoy siya eh. Okay lang yun. Pero yun, parang kilala nila ako na, ay, iba na naman yung profile nito sa Facebook. Iba na naman yung lalaki na ito. Parang gano'n. Tapos, kasi yung ex ko before siya, iniwan ako hard eh. Actually, ayan eh. Dami na natatandaan. Oo. So, Dahil flashback. kalahati na ba tayo? Ang dami kong lang, chika. Lily. Tapos, yung, chinat niya kasi ako sa Facebook. Okay. Kasi yung, meron kami parang common ex. Yung ex ko before siya. Common ex? Oo, parang kalandian niya rin. Tapos ang chat niya sa akin, ang bungay niya sa akin, di ba nangyari din sa'yo? Ganun. Tapos nagulat ako, ano nangyari ganun? Parehas kayo. Oo, tapos, yun, chika-chika niya, yung ex ko nun, ganun talaga yung ugali nun. Yun, so, naghanap siya ng similarity niyo? Yeah, tapos, pero, bet niya na talaga ako pala dati. So, ginawa niya. Parang ginawa niya yun ng ano, sumegway siya para ma-chat ako. Ganon. Style niya. Ako, vulnerable ka. Ako broken. Tapos niyaya niya ako, after ng class, niyaya niya akong manood ng sine. Ito, I remember this. Anong movie? Aladdin, yung live action. Yung live action. Yeah. Si Will Smith yung siya. Yeah, so pinanood namin yon. Tapos ako, after ko ng school yon, 3 ang imimit ko that time. Sa araw na yun? Araw na yun. Wow! Sabi ko, Friday kasi noon, hindi ako uwi ng bahay. Okay. Mamimili ako sa 3 lalaki. Happy Friday, Deja. Sobrang ganda, di ba? Okay, so ano yung schedule mo nun? 12 ganito, 3 p.m. Hindi ko sila imimit ng Sabi, tuloy-tuloy. tuloy-tuloy. Parang mamimili lang ako ng isa. Kung ano yung i-offer nila. Isa lang naman pala. Ano ang may i-offer nyo? Services rendered. This time, pupunta ako. Ganyan. Yung isa, ayan, chinika na. Okay, sino? Buhay. Yung isa, uuwi sa kanila. So na-X Sabi ko, na. boring. Anong gagawin doon? Oo. Yung isa, pupuntang dagat. Kasi yung school namin, Malapit likod sa lang ng dagat. Sabi ko, Diyos ko, lagi naman pupunta. Kasama ko yung mga friends ko. Hindi na bago sa akin. Tapos itong jowa ko, si Carlo, ang offer niya, manood tayo ng sine. So sabi ko, okay, dito tayo sa manood ng sine dahil mas masaya ito. Tapos libre niya kasi yun. So I was like, okay. Ayaw gumastos. Oo, hindi ako gumastos. Sabi, sige, pupunta ako. Tapos na yung class ko ng 3, okay, pupunta ako. Ganun. Tapos na-catch up namin yung before mag-close yung sinihan. So yung parang last showing niya, last keme-keme. So yun, nanood kami noon. Tapos, yun yung first meet namin. Nag-dinner kayo, syempre, after. Actually, nauna kaming kumain kasi yung schedule yung parang 8 to 9, parang 8 to 10. Kain muna. So, andun na ako ng mga 7 or 6. So, kumain muna kami, ganyan. Tapos, parang hindi ako masyadong nagsasalita. Actually, pa nga ako? Demure niya. Hindi, ang lalim ng boses ko noon. Kumusta ka? Sabi, tayo ngayon?
serving you top energy. Top din sa competition. Anyways, ayan. Tapos yun, di ba, super manly. Ayan, pa sa halata. Sobrang sama ng ugali. Anyways, gano'n. Tapos, sa sinihan, holding hands kami. Nag-holding hands na. Oo, papusok ang mga damdamin. So, paano yun? Tapos gano'n siya sa ko. Ay, makakbay na. Tapos ikaw naglilin ka naman. Oo. Ano pa ako magagawa? Libre niya yun. Charis lang. Libre pala kasi. Pakisamahan. Pero ayun, tas kanta-kanta yung di ba may team song sila ng A Whole New World. So yun yung tumatak na parang team song nyo na rin? Yeah, tas pagka-uwi ko, kasi sabi ko, doon ba ako matutulog sa inyo? Sabi niya, hindi. Siya, wala kang kekistor, malandi. Doon ba ako matutulog sa inyo? Sabi niya, bawal. Okay, uwi ako. Okay. Kasi doon na yung parents niya, kami, okay. So umuwi ako noon. Tas nung umuwi ako, nalowbat kasi yung phone ko. Kasi iPhone 5S lang ako. Ang daling malowbat. 5S pa that time? Mahirap nga kami. Ano ba? Ay, sorry. Sorry, napaisip ako yung 5S. Gumagana pa yung 5S nun? Oo, maganda pa yung camera ko nun. Maganda pa yung 5S aesthetic ako nun. Okay, tapos? Ay, wait lang gadgets yung niya, negosyo Way back before. Way back. Wala pa siyang, nag-aaral pa lang. Kaya. Tapos. Tapos, nalobat ako, so hindi ako nakapag-reply sa kanya. Tapos, super tad siya ng message sa akin. Akala niya kasi i-ghost ko siya after na nag-meet namin. Sinasabi niya dun sa messages? Ayan, i-ghost na ako. Ayan, di naman. Sabi ko, shh, ang ingay. Sabi ko, OA ka. Sabi ko, nalobat ako, sorry kami. So, after noon, tuloy-tuloy na yung kita namin. Na kayo? Hindi pa kami nag-date. Tago na natin sa date yung Pag pinapanood mo to, ginamit lang kita ng Charis. Kasi kailangan ko ng PSA sa before mag-college. Kasi before ako after nun, pagkatas ng grade 12 noon. So, kailangan ko ng PSA. Tapos may motor yung kaibigan niya. Ay, pinsan niya. Tapos, yung PSA kasi sa amin, sobrang haba ng pila. So, andun na kami ng 3:00 ng gabi. Para mauuna kami. So, sinundo niya ako. Kasi kailangan ko nga ng sabi ko, kakapit tayo sa patalim. Sinundo niya ako. Pero sabi na-appreciate ko naman yan. Tapos, parang tuloy-tuloy na kami, nag-date na kami, lumalabas na kami, punta kami ng LU. Yeah, kaming kasama yung sisters niya, pero balikan lang. Balikan lang. Wholesome. Yeah. Okay, so fast forward. Siya yung nag-first move. Reciprocate mo naman, tapos nag-date na kayo. Sino unang nag-amin na mahal ko? Ikaw, siya? Siya. Siya? Siya pa rin. Vocal naman siya na napapal ako sa igaring. Gumana. Paano niya sinabi? I know, right? Sa chat hindi kasi siya maanong tao So, parang siya, nahihiya siya. So, sa chat kasi sabi. Tapos, that time, ako naman. Ready ka na ba nun? Oo, hindi ako Hindi, kasi nakikita ko yung effort niya. Pag ganun kasi ako, madali ako ma-fall sa mga ganun. Na parang okay, nag-e-effort tong tao na to sa akin. Kasi, nung high school, parang growing up na, parang ugly duckling, ganun. Ganun? Oo, parang hindi ko na-visualize yung sarili ko na magkakajowa na may magmamahal sa akin, gano'n. Sad girl! Wow. Pero gano'n ako nung high school, sabi ko, oh my God, baka na lang ako. Lalaki akong walang magmamahal sa akin, gano'n. So, yung mga konting effort lang ng mga kalalakihan. Gano'n ang lalaki. So, mamaya gagawin ko na rin yan, huwag kayong magugulat. Parang gano'n. So, yeah. Tapos, sinama ko siya nung nag-graduate ako ng senior high. Senior high pa lang. Oo, same kami. Sinama niya ako nung graduation niya. Sinama ko siya nung graduation ko. Tapos doon ko siya pinakalala sa mom ko. Oh, he's older than you? Yeah, parang ahead lang siya. 23 na yata siya. Okay. Hindi sure, parang hindi 5 years. Tapos yun, doon ko siya pinakalala sa mom ko. Tapos sabi ng mom ko, sino na naman yung kasama mo? Sabi niya, let's say we're dating. Tapos yun, kaso nagustuhan siya agad ni mami kasi may dalang regalo. Regalo kay mami. Magaling. Gusto ko marunong. May regalo sa akin. Okay, so fast forward naman na ngayon sa present time of your relationship. Okay naman. Things are going well. I mean, nahirapan ba kayo sa oras? Kasi mas busy ka na ngayon. Mas busy siya. Mas busy siya. Kasi,
I'm sorry na dighayakis. Wait lang. Kasi, after nung drag din, sabi niya, kung dito ka na magbe-base sa Manila, maghahanap na rin ako ng work dito. So, yun, naghanap siya ng work. So, ngayon, currently working na siya sa bangko. And then, ano na siya? oo, so, yun, may work siya. Ako kasi ang work ko lang parang Friday or Saturday Shows. lang. Oo, pero may mga ibang shows, pero hindi naman full pack yung schedule ko. Depende. Pero yun, may mga times ako na walang ginagawa, may mga days. So siya, nag-work siya. So siya yung busy sa amin. Yeah. Yeah. So ikaw naman, paano mo siya supportahan? Kasi Kaya mo yan. kasi grabe yung support niya sa'yo, di ba? Manonood ng shows mo. Ako nagko-compute sa bank. Wow! Hindi. Iniintindi ko siya pag hindi siya. Hindi mo siya. Yun lang ang kaya ko. Sorry. Yun lang ang bag ko. Hindi mo siya. Hindi, pag may mga times kasi na hindi siya nakakasama, ganun. So, okay lang naman sa akin. Pag sabi ko, dapat may show ako, malaking show to sama ko. Hindi ko carry kasi. May work siya. May work ako, ganun. Sabi ko, okay, liwag. Okay, so dun sa relationship nyo ngayon, ano naman yung parang message nyo kasi dito, sabi dito, Pwede ba mag-veil? of course, safe Respect space. session. Safe space. Kasi pag LGBTQ+, parang it's not as, paano ba sabihin, hindi ganoon ka, yung relationship iba, di ba? Paano kayo sabi mo nga 20 years yung straight people versus, Yeah. so ano yung mensahe mo sa mga, kagaya yung nagsa-start sa, Relationship. yes, relationship at a young age. Kasi sabi mo, mahirap mag-date di ba? Mag-soul search. Oo. Na-realize ko lang na, come on, realization. Na-realize. Na, pag malandi. Charis. Hindi, pero, kahit sa straight couple naman, kahit lahat naman ng tao, parang, darating tayo sa point na, maraming mananakit sa atin. Whoa. Oh, shit. Wait, have you experienced such? Oo, just Oo naman, oo naman. yung first jowa ko na pinakilala ko sa mom ko, umiyak ako ng hard kasi siya yung first na pinakilala ko. Tapos, mama ko pinapunta yung mga bakla sa bahay. Damayan niya si, Jane. Jane kasi. Broken siya kay ganito. Ayan, nagbigay ng pera yun, nagpainom. Inom-inom kami ng mga barkada ko, lasing-lasing akis. Iniwan niya ako, wig. Sobrang supportive ng mom ko to the point na pinapatawagan ko sa kanya yung mga ex ko nung nagbe-break na kami. Kausapin mo si ganito, ayaw niya na ako. Ganun yung point na closeness namin ng mom ko. So, ulit yung tanong? Layo ko na. Sa soul searching, Yeah. ano yung na-realize mo, like what you said? Yung Maghintay. piece of advice mo lang, maghintay. Yeah. Darating. Darating at darating siya actually. Kahit gano'n man yun katagal, parang may mga times na ma-realize mo na, kailangan ko na bang maghanap? Ganun. Well, kailangan. Kung malandi ka. Pero, just like me, pero yun, parang, kailangan mong, actually, ito yung very important. Mag-trust ka lang sa process. Trust the process. Kasi that time, parang, hinahayaan ko lang yung sarili ko na ma-fall. Nung walang Natural lang. Oo, natural lang yung lahat. Go lang ng go, parang ganon. Kasi, tatatag yung relationship niyo Kasi yung una, rocky talaga yung sa amin. Super. Then, later on, nung nalaman namin, parang na-realize namin sa isa't isa na tama tong landas na namin, na pinupuntahan namin. Nag-grow kaming dalawa sa person, separate, nag-grow yung relationship namin, nag-grow kami outside our relationship. Parang parang maganda. Parang alam mo yun, nadidiligan namin yung isa't isa. Yan. In a very fruitful manner. And a career. So, ganon. Parang alam namin kung saan kami, yung problema, parang You're each other's person. Oo, ganon. Naintindihan niyo Yeah, tapos, alam mo, parang hindi na namin kaya na wala yung isa't isa sa amin. Parang, siya na yung sandalan ko, bukod sa family. Parang, lagi ko siyang hinahanap. Pero minsan, parang, doon ka muna sa malayo, ayaw kita makita. Hiris ako sa'yo. May ganun times naman. Oo, yun. Hindi mawawala sa relationship yung pag-aaway, yung mga times na parang hindi ka masaya.
Ganon. Kasi wala namang perfect relationship, di ba? Parang darating talaga kayo sa yung magkakasawaan, ganon. Pero, isipin mo lang lagi na yung relationship naman kasi hindi lang yan sa sa masasayang part. Fart, sabi mo mga Russia. Pero darating din tayo sa mga obstacles. Yeah. Kahit sa buhay, di ba? As long as kaya nyo siyang lagpasan na mag-grow kayo as a person. Parang ganun lang. Sana all, no? Yung ganyang setup. Ganong pagmamahal sa isa't isa, ganong commitment, at pagiging inspirasyon sa isa't isa. With that, tinapos na kasi ikaw, bad kamusta trip ang pala. relationship mo? Ako, next question tayo? Kape na lang muna tayo, mga kaibigan. Ako ang host. Kamusta mo? Parang tapos na yung Valentine's, diba? Semana Santa na eh. Kamusta ang relationship mo kay God? Yan. Doon tayo. Doon lang tayo nakasandal. Forever and ever. Okay, so with all that being said, career, love life, family, ano naman yung next para sa'yo? Short term muna tayo. Magkape. Eto, meron ng kape. Magkapepe. Wow! Ang uyang-uyang pepe. Anyways, gusto kong magkaroon ng provincial tour. Provincial tour. Yes. Parang isa yun sa biggest plan ko. Kasi, as a provincial girl myself, provincial queen, alam ko yung struggle ng provincial queen na gustong, alam mo yun, makilala, gano'n na parang feeling nila walang nakaka-appreciate masyado ng drag nila. Gano'n. Gusto kong magkaroon ng provincial tour to experience kung anong nangyayari sa probinsya nila, kung ano yung drag scene doon. Parang gusto kong maramdaman kung paano ba sila i-approach ng mga tao, kung ano yung ginagawa nila sa shows, kung saan sila nag-shows. Parang and gusto kong ma-highlight yung mga talent nila, gano'n. Para, alam mo yun, malay mo next, di ba? Another provincial queen ulit, di ba? Kasi sobrang daming queen sa probinsya na kulang pa sa spotlight. Kulang pa sa platform. Parang gano'n. Exposure, yes. Parang it's about time. Kasi lumalaki na yung drag scene here sa Philippines. So parang it's about time na, di ba, makakapag-dominate naman kami mga provincial queens. So yun yung plans mo? Yeah. Coming into the rest of 2024. Ano naman yung parang long-term plans mo? Ideally, whatever it is na it's in your top of your head, ano yung mga gusto mong gawin? Sobrang dami. Sige, dilis-isayin natin yan. Gusto ko makapag-show sa ibang bansa. Saan mo gusto muna? Anong bansa? Thailand. Asia muna tayo. Okay, Southeast Asia na tayo first. And then, I want to meet people sa industry. Okay. Movies. Movies yung tatanong ko. Pag tinanong na gusto ko mag-artista, go! Gusto natin yan. Laban na yun. Okay. Kaya kong umiyak sa ilong pero siya na. Counted ba yun? Okay, so kunyari gagawin ka artista, anong gusto mong role? Role. Kung ikaw yung pagpipiliin. Gusto ko leading lady. Wow. Hindi. Any role. Okay naman. Yeah. Pag may genre ba na pili? Genre, siya? Pop music. Hindi. Rom-com. Rom-com type mo. Alam mo, gusto kong wala namang masamang mangarap, di ba? Gusto kong makasama sa movie ni Mirabay. Yun yung sino gusto mo makasama? Please lang. Manifest. Vice. Yeah. Okay, so movie kasi marami nagsasabi na ka-fest ko daw siya. Oh. Baka naman, kahit lang, katulong sa movie, carry ko daw. Kahit lalaki, papatasin ko yan. And, ano pa ba? Yun yung genre na gusto ko. Horror. Horror din. Sexy. Sexy horror. Horror. May ganun ba? Ano ba yung mga sexy horror? Shake, rattle, and roll. Hindi. Wala, hindi. Tapos gusto ko rin mag-walk sa mga sa fashion show. For fantasy lang naman. Oh, girl, that's a fucking dream. Bakit? Madream ko. Bakit nga naman hindi, di ba? Yeah, sobrang gusto kong, marami akong gustong gawin sa life ko. So, with the experiences that you had, the mini competitions and the big Drag Den Season 2 competition na napanalunan mo, ano pa yung masasabi mong
kailangan mo pang personally lang i-improve on? Yung parang feeling mo, ito yung mga kailangan ko pang, syempre walang perfect, di ba? Wala Yeah. perfect. Ano pa yung mga kailangan mong, alam mo yun? Yeah, kasi nga, I've been doing drag for like 2.5 years pa lang. So, sobrang dami ko pang kailangan improve, like, makeup, outfit. I mean, darating tayo dun eh, diba? And also, parang feeling ko kailangan ko pang improve ang aking speaking ability. Speaking ability. Kasi, yeah, we're not going there. We're not going Bitch. Iwasan ang route na yun. Pero yun. So, yun lang. So, Yeah. so yung mga... Well, mapapractice naman yan. Mapapractice yun. Matututunan din naman. 2.5 years in Hintayin drag? niyo ako. Babalik ako sa pag-aaral. Magde-daycare ulit ako. Okay, so, since napag-usapan natin yung drag and mga kailangan yung improve on, balikan natin yung drag scene, yung drag environment, tapos, na tayo, reenact natin kunyari, meron tayong fast Q&A. Oh shit, Q&A again. Oh, Q&A. Hinahabol ako ng Q&A sa aking buhay. Ano lang to, 60 seconds, na di naman entirely strict, pero mabilis ang Q&A lang. Okay. Ayun na. So, may questions? Wait lang. Let me drink some coffee, mama. Bakit bigla siyang na-excite na na-stress at the same time? Thank you po sa pakape nyo. Sobrang sarap. Natunaw na yung creamer. So, mga gusto mong sponsor sa amin ng coffee, why not? Hello. Ladies and gents. 0945-310-9005. That's my Gcash. Gcash nga pala ni Deja as well. Comment down below if you sent. Tapos Okay. nag-text sa akin, no? Why not? Ay, Asia ba to? Gaga, hindi. Okay, game. Ready? Hipak muna for the superpowers. Okay, here we go. Deja, the first question is, okay, kung may pinagdadaanan ka, bakit ka kasi dyan dumaan? Kasi this is the only way to success. Okay. Nasaan ang greener pastures? Ano? Nasaan ang greener pastures? Hindi ko alam kasi hindi ko alam yung greener pasture. Ano ba? Okay. Fill in the blank. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay... Nakatingin sa aking kagandahan. Wow! Gusto mo yun? Mahal ko o mahal ako? Both. Kasi if you love, you will love and love. Manila o probinsya? Oh, that's hard. Probinsya. Probinsya. I love Girl. a province girl. Short sentence lang, okay? Anong sasabihin mo sa taong nanakit sa'yo kahit hindi siya humingi ng tawad? Fuck you. Sexy rockstar of Baguio, ladies and gentlemen. Sasabihin ko, look at me now, bitch. Yan. Look at Dura me ka sa akin, now. be. Okay. Just lang. Fill in the blank. Mula sa langit, bumaba sa lupa. Nasa inyong harapan ang isang... Drag supreme. Hey! Okay, ito. Hindi ako naglagay nito. Describe your reign in 3 words. Oh. This ayoko. Bye-bye. It's a wrap. It's a wrap, guys. I love you all. Asan yung chicken? Yun na yun. Describe your reign in 3 words. My rain is rain, go away. And she will come again another day. Ayan. Bulag na yun. Describe my reign in 3 words. The first word is provincial. Provincial. Yun ang sinabi ko doon. The second word is... Second word is, Huwag tumatawa, naiinis. Second word is, It's a challenge siya. playtime. Pwede ba yun? Oo, pwede. Third word. Third world. Provincial. Third world country. Hello. Provincial. Playtime. Pero memorable. Memorable. Yeah. Pwede ka maglaro. Pwede mong gawin ang gusto mo. Pero always focus on what is The focusing.
Hindi. Pero, di ba, pwede tayong maglaro, pero may mga times na kailangan natin magseryoso. Maraming mga times na Impact. yeah, kailangan nating ipaglaban kung ano dapat ang dapat ipaglaban, di ba? So yeah, andyan ako, lalaban tayo. Akala nyo lang, nakompleto ko yung 3 words. Ito, ikompleto mo pa. I am Deja and I am blank. I am Deja and I am the irresistible drag supreme. Yes! Irresistible. Irresistible? Naalala ko irresistible sa cheering pa namin. Ay, irresistible, terrific. Galang pa. Yung message mo sa fans mo, if you're gusto mong pasalamatan, anything to promote? Message ko sa fans ko, well, thank you for always there for me. Yeah, kahit, alam nyo yon. Alam nyo naman ang baliw tong kay Exor, pero thank you kasi nag-stay. Basta andyan kayo dito. Andyan sila. Hi. Pero yon, thank you. Kidding aside, thank you kasi ngayon ko lang siya naranasan na magkaroon ng maraming supporters. And also, thank you sa pagtitiwala sa talent ko. Sa pagsama at pagtawa sa akin, sa mga kabaliwan ko. And, yeah, thank you so much. Mahal na mahal ko kayo. Hindi kayo mawawala sa isipan at puso at puki ko. And, yeah, always keep calm and love. Yeah, I love you all, guys. Anything to promote? Anything to look forward to sa aming... Promote ko ang kape. No, you can follow me on my Instagram. Yeah. That's the Deja. That's the and then Deja, double A sa dulo. Same sa aking Twitter handle. Sa Facebook, Jade Fajardo, that's my government name. Maganda pa rin. The same sa TikTok. Then, yeah, dun lang. Mag-abang lang kayo sa story ko kung saan ako may mga shows. May mga shows pa ako. Yeah, follow nyo ako. And mag-like ng picture and mag-share. Okay. Subscribe. Wait, last but not the least, of course, grabe yung pinag-usapan natin kay Carlo. Yung message mo kay Carlo. Hi, Carlo. Ako to, si Deja. Kilala mo bilang Jade. Ang arte niya doon. Sobrang arte niya doon. Parang Carlo. Ganun kasi. Oh my God. Divi. Anyways, sobrang salamat sa walang sawang suporta. Thank you kasi sa dami ko ng struggle. Sa dami nating struggle, hindi ka nawala sa tabi ko. Andito ka pa rin, nakikita kita. Kahit nag-work ka, andito ko. And yeah, see you later. Ako bahala sa'yo. I love you. And to my mom, bibilang kitang washing machine. Wait ka lang. Yan. And sa aking kapatid, stay put there sa Pangasinan. Sa aking mga drag sisters, pagka-uwi ko, may bago kayong costume. Kung ano kayo siya. And sa mga bumubuo ng cornerstone. Yun. Maraming salamat po. Ano pang tanong? Ikaw, anong masasabi mo sa, kay Carlo? Ano masasabi mo sa kanya? Minura. Bakit nadama yung kay Carlo? Anong masasabi mo sa kanya? Masaya ako para sa inyo. Masaya daw siya. Anong masasabi mo sa global warming? Bigyan mo ako ng 3 words. Hindi ako. Babawi ako Tayo dito. ganyan. 3 words describing your global warming experience. Kasi ang init na dito sa Manila. Okay lang ko. Nag-angkasakis kanina, bro. Tapos lumilikod ako sa sa araw, sabi ko, matutunaw ako parang ice cream. Okay, ito na. Deja, pag tinagalog mo in the stone, stories written in the stone, lahat ng kwento natin nakataga sa bato. Yun yung concept ng podcast. Ngayon, kailangan mo i-fill in yung blank na ito yung pinapagawa namin sa lahat ng guests namin. Daming pinapagawa. Okay. Itataga ako sa bato na blank. Itataga ko sa bato. A. Yun na pala yun. No. Itataga ko sa bato na
I'm gonna be the very best. So, i-analyze nyo na lang yung sentence. Maganda yon. Oh, Best, di ba? Oh. Okay, ladies and gentlemen, once again, the newly reigned Drag Supreme. Palakpakan po natin. Naging isang Deja. Cheers! Cheers! Sana may mag-sponsor sa atin ng kape. Kape po. Okay, ladies and gents, once again, kagaya nga sinabi ni Deja. Hindi no. Kasi wala na. For Deja at sa mga buo ng Cornerstone, the ITS team, once again, this is the In the Stone podcast. Shoutout kay Ate Tin. Maraming salamat, pinayagan mo kami. Ate Bets, maraming salamat. Dia, Kuya Pao, have a graceful weekend to each and every one of you and the rest of the week, the rest of the summer. Mabuhay po kayong lahat. Sana masaya ang inyong mga love life kagaya ni Deja. I'm Bailey Sakot. See you in the next. Bye-bye!